Medyo masalimuot ang genetics mga kalapatids. Maunawaan natin kahit yung basic lang para sa pagbe-breeding malalaman natin kung kanino sila nagmana o kung nakuha ba nila yung desirable traits na hinahanap natin dun sa mga. Yo, what's up mga kalapatids? Good morning sa ating lahat, lalo na syempre sa mga kanubi nating nanunood dito sa ating programa Chocoball of TV. Welcome back sa inyong lahat. So for today's video, ito nga nagbibilad ako ng ating mga alagang oregano sapagkat pinararami ko to. Ito kasi yung ating ginagamit bilang natural na vitamina at syempre gamot na rin sa mga sipon o respiratory diseases ng ating mga alaga. Syempre ginagamit din tong gamot sa tao at napakabisa niyan, lalo na kapag ikaw ay may ubo. Yan yung ginagamit natin, kaya kahit papano nakakamenos tayo at naiwasan din natin yung pagkakaroon ng respiratory problem. Meron tayong dalawang paso dito at syempre dito meron tayong 5. Ang saan ko lang nilalagay, ang mahalaga meron tayong mga tanim. Hindi na buhay pero okay lang yan. Mabilis lang naman itanim yan mga kalapatids na kanyubi. Kuha lang kayo ng pinaka main branch, yung pinakasanga nya, tapos ibaon nyo lang yun sa lupa, pusa ng tutubo yan. Halimbawa ito, pagka pinutol ko to yan, tapos binaon ko sa lupa dito, tutubo na yun mga kalapatids. Yan, dinidiligan ko sa umaga para tuloy-tuloy yung kanilang pagtubo. Yan. And then mamaya ililipat ko yan ng pwesto. Nilalagay ko yan dito para pantaboy ng mga lamok. Dahil maganda ang panahon ngayon at maganda ang sikat ng araw, kukunin natin syempre itong ating mga inakay para naman maibilad natin sila. Pasintabi sa mga dumi ng ating mga alaga. Ganyan talaga pag umaga, maraming dumi. Pero syempre lilinisin natin yan. So ito yung ating mga alaga. Ito nagmana dun sa nanay niya. Ito mukhang blue bar to. Bibilad din natin sila dyan para naman sa libreng vitamin D. Ito mga kalapatid, since nakuha niya yung kulay ng nanay niya, masasabi kong possible cock ito. Bakit ko nasabi? Dahil ang kulay kasi ng isang ibon dinedetermine ng natawag na Z chromosomes. Since nakuha niya yung sa nanay niya, maaring ang naibigay ng chromosomes ng nanay niya ay yung chromosomes na panglalaki. Kasi dalawa yan, ZW. So karamihan sa mga traits na dominante ay nagmumula dun sa Z chromosomes. Dun sa Z chromosomes na yon, dun napapaloob yung karamihan sa mga traits ng ating mga alaga. Yung kanilang mga genes, kagaya ng kulay, ng itsura, ng katawan, yung build ng muscles, at iba't iba pa, maging yung kanilang talino, yung kanilang kakayahan. Nandun yan nakapaloob mostly sa Z chromosomes. Yung ikalawang chromosomes yun yung W chromosomes. Yung W chromosomes na yun ang nagde-determine ng kasarian ng isang kalapate. So since nakuha niya yung kulay ng nanay niya, maaaring ang naibigay sa kanyang chromosomes ng nanay niya yung Z chromosomes. Kasi ang lalaki mayroong dalawang Z chromosomes, ang babae may Z and W chromosomes. So since nakuha niya yung kulay ng nanay niya, maaaring ang naibigay sa kanyang chromosomes ng nanay niya yung Z chromosomes na nagde-determine sa kulay. Kaya yun, minana niya yung kulay. Maliban na lang kung siguro kung mayroon palang ganitong lahing kulay yung kanyang tatay sa mga ancestors nun, maaaring yun ang nag-kicks in sa kanya, and then binigyan siya ng W chromosome. So magiging babae siya at na ganito yung kulay. Pero since hindi natin alam yung history ng kulay ng grizzle na tatay niya, so masasabi natin possible cock ito. So yun, medyo masalimuot ang genetics mga kalapatids. Pero kahit papano at least maunawaan natin yung basic, kahit yung basic lang, para sa pagbe-breeding malalaman natin kung kanino sila nagmana o kung nakuha ba nila yung desirable traits na hinahanap natin dun sa mga ninuno o magulang o ninuno nila.
So ito, malamang possible cup to. At saka aggressive siya. Kita nyo naman, tumutuka siya kanina. At gustong gusto ko yung ganyang attitude pagdating sa mga alaga nating inakay. Inakay pa lang, kumbaga malakas na yung loob niya. So goods yan, goods. Nanghingal na sila mga kalapatids at ibabalik na natin sila dahil medyo angat na rin yung araw at masakit na sa balat yan. Tinanghali kasi tayo ng akyat dito sa ating kulungan. Okay na yan yung nabilad sila ng kaunti para mabuhay yung kanilang dugo at makapag-produce ng vitamin D. So ibabalik na natin sila dito mga kalapatids sa kanilang mga magulang. Opya, ayun. So balik na natin sila dyan. Nakapagbilad na sila. At ayan, check natin yung kanilang patukaan. Wala na ring laman, so lalagyan natin yan bago tayo pumasok ng trabaho. Dito naman tayo sa pares na ito mga kalapatids. At yan, nakikita nyo naglilimlim na siya dahil meron na siyang isang itlog na ibinuga ngayong araw na ito. So i-record na natin yan para malaman natin yung possible na araw ng kanyang pag-isa at mapaghandaan natin. So ganun pa rin, update tayo dito sa ating may sakit. Ayan, pero okay na siya, namamarako na siya. Medyo ika-ika lang. At nakakapag ano na rin siya, kapag gala-gala na rin siya dito sa kanyang kulungan. At nagtatawag na nga siya ng ano ng mga kasama, nalulungkot na siya, ibig sabihin gusto niya nang bumalik dun sa Flyers Loop, pero saka na muna dahil nga magulo yung ating Flyers Loop mga kalapatids, dahil nga nagpaparisan dito sa ating Flyers Loop itong itim na ito, pati itong guinea bird sa atin, at itong kanilang kalaban. Ayaw niya isuko yung teritoryo niya na box perch na yan, ayaw niya isuko yan dito sa dalawa. Pero pagka lumilipad sila, kanina nagparonda tayo, nagranging tong dalawang to, ito tsaka ito, so kalahating oras din sila nawala. Yung dalawang to sinamantala pumupunta dyan sila nagpapares. Kaya lang nung dumating to, yan, ayaw niyang papwestuhin itong dalawang to. So pinag-iisipan natin kung anong gagawin natin, dahil hindi maganda yan sa ating Flyers Loop, dahil nga nagkakaroon ng parang politika dito sa kanila. Yan ang ano nila, parang sinong dominante. Nakaka-apekto yon sa performance nila sa liparan. Kagaya itong itim na to, since nagpaparis siya, ayaw niya nang lumipad, ayaw niya nang rumonda. Kaya nga kanina ito lang yung lumabas, tsaka ito. So hindi ko alam kung anong gagawin ko. Baka sa siguro susunod pag-iisipan ko muna kung anong gagawin natin. Baka meron kayong idea kung anong mas magandang gawin, i-comment nyo mga kalapatids para matulungan ninyo ako. Minsan kasi sa dami nating iniisip di na natin napagtutuunan yung mga ganyang bagay, pero kailangan yan talagang pagtuunan ng pansin, dahil nga nakaka-apekto yan dito sa sitwasyon sa loop at sa kanilang performance pagdating sa liparan. So yun mga kalapatids, patuloy lang tayo mag-update dito sa ating mga alaga ibon. At kung ikaw ay may natutunan at naaliw sa ating ginawang kwentuhan, baka naman mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para nang sa ganun ay updated ka sa ating susunod na kwentuhan. Paki-like and share na rin ang ating video kung iyong nagustuhan, at paki-suportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na talagang kapupulutan ng mga kaalaman. So paano mga kalapatids, hanggang sa susunod natin pagkikita, paalam.